Mga ka-Republic, nasungkit ng Barangay Ginebra ang panalo sa Game 1 at inaasahang lalo pang ididiin ng Gin Kings ang intensity ng laro mamaya sa Game 2. Dedepende sa kondisyon ni Junmar Fajardo kung paano sasagot ang SMB sa ataking dadalhin ng mga mag-aala. Kung sakaling makapaglalaro ang 8-time MVP, tiyak gagamitin ulit ni Team Cone ang kanyang magic bunot na si Raymond Aguilar. Ngunit hindi basta-basta papayag ang Beermen na matalo ng dalawang sunod. Hindi rin basta-basta papayag ang Rain or Shine na muling may ibabawa ng talk and text sa pangalawa nilang paghaharap. Base sa init ng ulo ni Coach Yeng Yao sa Game 1, ngayong Game 2 ay mainit na bakbakan ang inaasahan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, magiging malaking factor ang kalagayan ng calf injury ni Junmar Fajardo sa itatakbo ng Game 2 mamaya sa laban ng Ginebra at SMB. Magiging matalas ang mata ng coaching staff ng Gin Kings o obserbahan nila ang galaw ni Abay. Kung makikitaan ng Gin Kings ng kahit munting pagbabago ang kilos ng 8-time MVP, tiyak na sasamantalahin ito ng mga mag-aala. Sa Game 1 ay nadali si Junmar Fajardo ng calf injury. Inilabas ito sa laro 4 na minuto sa pagsisimula ng 4th quarter na nasamantala ng mga bataan ni Team Cone. Habang nakaupo sa bench ang heart and soul ng SMB, gumawa ng run ang Ginebra. Nakabalik naman si Abay sa laro, ngunit nakuha na ng Gin Kings ang momentum. May epekto na kay The Kraken ang kirot sa kanyang binti. May bahagyang ikana sa kanyang galaw nang bumalik siya sa playing court. Isa marahil iyon sa mga dahilan kung bakit nahuli na supalpal ni Japit Aguilar ang attempt ni Abay na maibalik ang trangko sa SMB. 18 points na lamang ng Beermen ang natunaw at naitakas pa nga ng Ginebra ang panalo sa isang larong dominado ng mga bataan ni Leo Austria mula sa umpisa. Pero yun nga kasi ang Ginebra, never say die. Hindi sumusuko ang Gin Kings hanggang dulo. Kahit tambak, papalag hanggang sa final buzzer ang mga mag-aala. At mamaya susubukan ng Gin Kings na idiin pa ang laro. Dala ng pangangailangan ay nakita ni Team Cone, malaki ang maitutulong ng kanyang mga bench warmer. Nakakuha siya ng magic bunot sa katauhan ni Raymond Aguilar na sandaling nakipagbanggaan kay Junmar Fajardo. Although nagagamit lang sa mga sandaling tiyak na ang panalo ng Gin Kings, sa Game 1 ay hinugot ni City si Raymond para bantayan si Junmar habang nagpapahinga si Japit Aguilar na maagang nalagay sa foul trouble. Mamaya sa Game 3, inaasahan ng mga fans na muling ibabangga ni Team Cone si Raymond Aguilar laban kay Junmar Fajardo. May pamimitig o paninigas daw sa binti ni The Kraken, ngunit may green light daw itong maglaro sang-ayon sa mga report. May go signal ng doktor na maglaro ito sa Game 2. Ngunit gaya nga po ng nasabi na natin, magiging matalas ang mata ng coaching staff ng Ginebra sa galaw ng 8-time MVP. Kung makikitaan ng pagbabago ang kilos ni Abay, sasamantalahin ito ng mga bataan ni Coach Team Cone. Ngunit di rin dapat magkumpiyansa ang Gin Kings sakaling hindi 100% si Junmar Fajardo. Nariyan sina Mutaw Tua at Rodney Bronjal para tumao sa ilalim. Magiging sakit din ang ulo ni Team Cone ang dalawang bigman na ito ng SMB. Ngunit syempre iba pa rin ang isang Junmar Fajardo. Pag hindi nakadeliver si The Kraken, nanganganib ang Beermen. Samantala nasa panganib din ang Rain or Shine na malubog sa 0-2 deficit kapag di nila nahanapan ng solusyon ang pananalasa ni na RR Pugoy at Calvin Oftana sa Game 2 nila mamaya. Main game ang sagupa ng TNT at Elasto Painters mamayang 7:30 ng gabi. Gaya ng SMB, iiwasan din ng Rain or Shine na mabaon sa 0-2 deficit. At upang magawa yan, kailangang ma-address ng mga bataan ni Coach Yeng Yao ang napakalaking agwat sa rebounding department. 59 rebounds for TNT against 44 ng ROS sa Game 1. Dinumina ni na Poy Eram at Brandon Ganuelas Roser ang board at sumali pa si Calvin Oftana na may 10 rebounds din bukod pa sa puntos nito.
Sabi ni Andre Karakot, di nila nagawa ang dating laro nila dahil natalo sila sa rebounding. Aminado ang mga players ng Elasto Painters na saktan sila sa shooting na RR Pugoy, partikular yung isang 4-point shot nito na nagpalayo sa TNT. Kailangan daw nilang ma-stop si Pugoy, sabi ni Leonard Santillan, at may game plan na raw sila laban sa Cebuano Deadshot na naging pinakabagong miyembro ng 5,000 Points Club. Mahirap daw i-stop si RR Pugoy pero nagawa na raw nila iyon kay Robert Bolick sa kanilang quarterfinals matchup laban naman sa NLEX Road Warriors. Gagawin daw nila sa TNT Star kung ano ang ginawa nila kay Bolick. As much as possible, kailangang ma-deny nila si RR at i-pressure ito palagi. Pero ang problema, baka masyadong matuon kay RR Pugoy ang konsentrasyon ng ROS Defense at makalimutan nilang nariyan pa sina Calvin Octana at Simon Inciso upang bigyan ng puntos ang TNT. Kung ma-deny nila ang outside shooting ng tropang 5G, di malayong mambuli sina Brandon Ganuelas Roser at Kelly Williams sa loob. Tiyak na nakahanda si Chot Reyes sa anumang ibabato sa kanila ni Yeng Giao. Marami tayong aabangan mamaya. Noong quarterfinals game 1 laban sa Magnolia, nanipa ng railing si Coach Chot Reyes para tawagin ang pansin ng mga referee. Sa game 1 itong semifinals, nagpaula ng malulutong na PI si Coach Yeng Giao at kahit paano may epekto iyon sa pagpito ng mga game officials ngayong game 2. Kaninong antics ang mananaig? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.